Amen. Salamat sa Ginoo. So niya napunta sa unang Domingo na sad, sa bulan sa Hunyo. Tunga na gyud sa tuig ang milabay. Pila na lang kabulan, Disyembre na sad. Halos na lang gyud kada unang Domingo ko makabarog dinhi. Kanya atong niaging bulan, samtang nagtindog ko dinhi, kung atong nahinumduman, natay gitawag natog unfinished business. Wala mahuman ang atong panagampitan sa mga pulo nga utang sa Dios sa akong kasing-kasing nga atong pamalandungan atong niagi pag yung bulan. So as I was reading the scriptures every day, kanang hinumduman ako, napamanday ko'y wala mahuman nga trabaho. So atong itry nato nga mahuman nato rong adlaw. Unta tabangan ta sa Ginoo. So if you have your Bible, I will be reading to you 2 Thessalonians chapter 2, magsugot ta sa verse 1 sa New King James Version. Okay? Kay mao ni siya ang kibali hinungdan nganong naatay pagpamalandong atong niaging bulan pagyod, nganong importante kaayo nga suuron gyud nato pag-ayo ang Ginoo. Ana bitaw? Na ako'y nadungog nga pastor nagwali sa nag-post sa Facebook. Ingon niya sa iyang wali, kabalo mo, kami mga pastor, bisag kung saan og wali, dili gyud ang among wali makabag-o sa inyo. Kay kung ang wali na mo makabag-o pa sa inyo, ingon niya, nganong hangtod karon late gihapon mo. Iko grabe gyud pagka ana niya ba sa idea. Oh, isa kung tinuod pa nga ang mga wali makabag-o sa inyo, dapat ni grow na ta. Ana bitaw ang idea nga giingon niya. Iko na ninuod maning pastora gyud oy. Duda nako kanang naapod siya na obserbahan nga nagapanghitabo sa mga kasimbahanan. Kunya, one of the things that I really observe in many churches, kana bang pag-alagad nga walay kinabuhi. Usa po na sa akong na-obserbahan. Nga daghang Kristiyano, labi na sa atong panahon karon, kana bang gaadto og simbahanan, para sa ani, gaatinog tigom, nga kanang murag ordinaryo sa ilaha. Murag wala lang sa ilaha. Ano bitaw? Muna musulod sila sa simbahanan, nga hangtod mo gawa sila nga maulang gihapon. Nya balik na po sunod Domingo, maulang gihapon. Ana bitaw? Ana, same gihapon ang kinabuhi, mao gihapon ang palantaw sa kinabuhi, mao gihapon ang iyahang tinguha sa kinabuhi. Ana bitaw? Unya, somehow, this pastor nga nagwali sa Facebook, una ko ba nga concerned gyud kayo siya. And also, inana po na nga akong heart. Kay kami mga pastor, really our desire is to see everyone kanang happily serving the Lord. Ana bitaw? Mao na nga in chances sa mga panahon nga naay mga pagwali, naay mga pastor nga sincero bitaw kaayo, nga gatudlo gyud unsay maayo. Lagi tungod kay amo ng trabaho, amo ng obligasyon ang pagtudlo sa mga kaigsunan. Kay kargo man na sa amo nga mga pastors kung unsa ang estado o kahimtang sa mga anak sa Ginoo. Una nga, my goal also as a pastor is to see to it that I do my job well. Kay mao man po nang basihan sa Ginoo kung ako malangit ba o dili. Mao na nga, whether you like me or not, when it comes to the Word of God, I should preach it. I should tell you what the heart of God is all about. For us to learn and understand what must we do in order to survive in this life. Kaya lagi, niyata sa katapusang panahon sa kalibutan. I want you to read this scripture. Niyata sa katapusang panahon sa kalibutan, hapit na mabalik ang Ginoo. Unya, kung dili ta hugot diha sa atong relasyon sa Ginoo, dunay dakong posibilidad nga ganuyon ta sa kalibutan sa maaning nahitabo diri.
2 Thessalonians chapter 2 verse 1. Yan ang pagkaingon sa New King James Version. Now, brethren, ingon niya, concerning the coming of the Lord Jesus Christ and our gathering together to Him. Moabot ang adlaw nga tigumon tang tanan sa Ginoo dito sa kapanganuran. Tigumon ta niya dito sa iyang pagbalik. Dalon ta niya dito sa kapanganuran, unya dito dunay dako kang tigom sa mga tao nga niluwas sa Ginoo. Kadto bang nakalahutay, nadala sa rapture. Mo na atong goal God nga, Ginoo unta ba, bahalag pinakaulahi kung ma-rapture Lord, at least madala lang ko ba. Kay murag di na ko ma-imagine kung mabilin ko inig-abot sa Great Tribulation, kanang grabing mga pag-antos na, kay ibubo na sa Diyos ang iyang kapungot dinhi sa kalibutan tungod sa mga tao nga gauga ang ilang pag-alagad sa Ginoo. O ang uban, wa gyud mga alagad sa Ginoo. Una nga, ingon dinhi, now brethren, concerning the coming of the Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you not to be soon shaken in mind, not to worry, or not to be fearful. Morning, giingon niya din, to be soon shaken in mind or troubled. Ayaw mo ka tarog, ayaw mo ka kabalaka, ayaw mo ka hadlok, kalabot sa panahon nga mobalik ng Ginoo niya, tigumo na taniya dito. Ingon siya din, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of Christ had come. Okay, naamanggoy mga, ang background ani nga story, pagkasulat manggod, na mga, sa una pa din, na mga tao nga, gasulti ba nga, mobalik ng Ginoo, ipamaligyan na ng kabaw ninyo. Ang uban po yun, ako ang Ginoo. So mo ni background ani mo na siya, ayaw mo palingla, ayaw mo kabalaka, ayaw mo kahadlok, bisan pag nay magsuwat, nay magsulti, nay magwali ka ninyo, may tungod sa pagbalik sa Ginoo, ayaw mo katarantar. Ingon niya din ingon siya, let no one deceive you by any means. Mao ba na pagkaingon niya? Ayaw gyud mo palingla, let no one deceive you by any means. For that day, unsa man nga day, the coming of the Lord, our gathering together with Him. Siya, for that day will not come. So dili mahitabo ang pagbalik sa Ginoo unless the falling away comes first. Now listen, ang pagbalik sa Diyos, dili na siya moabot hangtod mahitabo una ang pagtalikod sa daghang magtotoo. Kaniya, the falling away. Now, this is a prophecy. Na ko Ginoo unta dili ni mahimong propesiya sa amoa. Kapag abot unya sa adlaw nga hapit na kamobalik, kami mutalikod sa imuha. So ingon sa dinhi, ayaw mo palingla, ayaw mo pailad. Let no one deceive you by any means. For the day, the coming of the Lord Jesus Christ, and our gathering with Him will not come unless the falling away comes first. And the man of sin, he is Satan, the Antichrist. And the man of sin is revealed, and the son of perdition will come. So, ang idea ba, nga mo'y nahimong foundation, nganong kung doon ay usa sa butang nga ako yung pangandoy sa atong kinabuhi bitaw, nga moduot gyud ta sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kay lagi, una mo balik ang Ginoo, dunay baga nga pagtalikod sa mga magtotoo. The falling away first will come. Tama na nga, atong niaging bulan, naisgutan na ito pag-ayo, unsa ang mga importanteng butang nga kinahanglan naagyud sa atong kinabuhi isip mga anak sa Dios. Aron ang atong kasuod sa Ginoo magkalawom hangtod maabtan ta sa pagbalik niya.
nga nagakalahom o nagakalahom ang atong kasuod sa Dios. Nya atong naisgutan ato, madali lang ha, gamay lang nga review to remind you aning topic nga ato naisgutan last month. So naisgutan nato dito that Christianity or serving the Lord is not about a weekly trip going to our church building, but it is about a growing relationship with the loving God whose desire is for us to have an intimate relationship with Him. Paminaw, ako bilisayon. Ato na isgutan ni aging bulan nga ang pag-alagad sa Diyos, dili na ang atong biyahe balik-balik aning tigumanan. Dili na. Kundili, ang pag-alagad sa Ginoo mahitungod kini sa atong nagakalahom nga kasuod sa Dios. Kansang pangandoy nga mahitabo gyud ang atong kasuod sa iya. Ana bitaw? Kay kung dunay usa sa butang nga gipangandoy gyud sa Ginoo sa imong sa akong kinabuhi, nga masuod ta sa iya. Dili atong attendance. Kanang personally ba, naagyo tay buhi nga communion, natay buhi nga pakigsandurot, natay buhi nga paglakaw o pagkinabuhi uban sa Dios sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Amen? That's why if there is one thing that we need to desire with all our heart and strive to work harder is our intimacy with God to grow deeper. Muna kung doon na may usa ka butang nga dapat tinguhaon nato pag-ayo sulod sa atong kasing-kasing, unya trabaho nato pag-ayo, kana bang mas mulawom pa ang atong relasyon sa Ginoo? Amen. That's why going to a gathering like this, dili siya igo. Kay dili man attendance. Si Lord dili man teacher nga mag-check og attendance. Ang ginapangita sa Ginoo ang atong heart. Buhi ba siya nga galihok sa atong mga kasing-kasing? Ana na siya. Nya mo na'y pangandoy sa Dios. Nga ikaw ako dikit sa iya. Amen. Nga naman nga gusto sa Ginoo nga mo grow ang atong intimacy, ang atong kasuod sa iya. Nganong gusto niya na? Because, listen to this, because every supernatural or extraordinary experiences and the unlimited release of God's grace and favor is dependent upon our intimacy with Him, who is the owner of everything. I will say it again. Nganong gusto sa Lord nga masuod ta sa iyaha? Tungod lagi, kay ang matag espesyal nga kasinatian, ang matag supernatural nga mga kasinatian, matag milagro, lihok sa gahom sa Espiritu Santo, ug ang walay puas nga grasya ug pabor sa Ginoo, nag-agad sa atong kasuod sa iya nga mo'y tag-iya sa tanan. Ambot kung mutuo ta ana nga ang Dios mo'y tag-iya sa tanan. Mao bitaw nga sa iya ta gapalakas. Gina-cultivate nato ang atong relasyon sa iya kay atong giila nga siya ang tinubdan. Hello. Dili atong negosyo, dili atong trabaho. Siya ang naghatag natong kapasidad nga magmalampuson ta sa kinabuhi. At tanawa ra gud ginabalik-balik nato ni sa pag-ayo. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Tanawa ra gud ang New Living Translation. Remember the Lord your God. Gusto niya hinumdumon gyud nato ni kanunay. Kaya say makalimot man gud ta. Unsay gusto ni Lord nga atong hinumduman kanunay? Isa, remember the Lord your God. He is the one. Itatanam mo He is the one. He is the one. Siyara. He is the one. He is the one who gives you what?
Power to be successful. Ayaw gyud kalimot, brad, sis. Ayaw gyud kalimot, ana. Si God ang maghatag nato gahom, mahimutang successful. Mao nga kung naamay tinguhaon nato, masuod ta sa iyaha kay siya, muhatag nato gagahom, nga mahimutang successful sa kinabuhi. That's why every special experience, the power of God that we desire to come to us, ang mga milagro nga atong ginatinguha gyud o gipangandoy nga ipahitabo sa Ginoo, ug ang dili muhunong nga grasya ug pabor nga tinguha nato ibubo sa Dios kanato, gaagad na siya sa kasuod nato sa iya. Gaagad gyud siya sa kasuod nato sa iya. Mao na nga ang kasuod nato sa iya, kinahanglan atong palambuon. Muna atong tutukan pag-ayo. Unsaon nga mo lambo ang atong kasuod sa Dios kay siya ang tinubdan sa tanan. Siya ang muhatag nato kagahom nga magbalampuson sa kinabuhi aning kalibutan. Ayaw kalimot, ana. Muna nga siya, remember the Lord your God. Kuy tayo mo katapan ina siya. Remember, brad. Remember, sis. So, atong naisgutan, atong niyagi, ang unang importante kaayo nga butang, nga atong gikinahanglan para masuod mulaw mga atong kasuod sa Dios. Unsa ang una? And duman ninyo? Passion. To be passionate with God. Unsa man ning passion? Passion is the flame of intimacy. Ang kadasig, mo ni siya ang kalayo sa atong kasuod sa Ginoo. Muna pag walay kadasig diha sa Ginoo o sa mga butang sa Dios, gaawp ang kalayo. So, passion makes our intimacy with God on fire. Mao ni mo pakalayo sa atong relasyon sa Ginoo. Kanang passion. Ingon ang Bible, Romans 12, tanawang verse 11 sa NIV nga translation. NIV nga translation. Inaning pagkaingon, never be lacking in zeal. Zeal is another name of passion. Parihara na siya. Zeal, kasibot, kadasig, maura na siya, igagaw na siya. So you said ni, never be lacking in zeal, in passion, but keep your spiritual fervor. Fervor is another name of passion. So kaduha gigamit ni nga word. Iyon siya, never be lacking in passion, but keep your spiritual passion in serving the Lord. Kaduha niya gibalik ang idea. Although, ang gigamit nga word, mga igagaw ra. Igagaw nga word. Iyon siya, ayaw pagkulang sa kadasig, sa pag-alagad sa Diyos. Manaingon niya din eh. This is telling me how important to be passionate for God and the things of God. So, muna ako nasabdan. Ingon ang Bible, ayaw kakulang sa kadasig. So nagtudlo ni sa kuha, and I believe sa atuang tanan, nga kung nayo sa kabutang, nga kinahanglan gyud naa sa atong kasing-kasing, gaumido ang kadasig sa pag-alagad sa Dios o sa pagbuhat sa mga butang sa Dios. Amen. Now, ang pangutana, ngano nag-ingon siya, ayaw pagkulang? It's because when we lack passion for our intimacy with God, our spirituality will run dry and will never survive.
sa kalisod karong panahona. Sa kaapiki karong sitwasyon na. Kung magkulang ta sa kadasig sa pag-alagad sa Ginoo, ang atong espirituhanon nga kinabuhi muuga. Unya dili siguro makalahutay. Inig-abot sa tinuod nga mga pagsulay. Kaya usay kini mga butang nahitabo sa atong kinabuhi, nga usay giisip na itong pagsulay, actually dili sa pagsulay. Kanang panahon uta ni nga ipamatud-an nato nga naatay nasabtan sa kabubuton sa Ginoo. Mao nang naa kay pagsulay. Mao nang naa kay sirkumstansya, mao nang naa kay problema. Kay gusto ni God, imo na karong pamatud-an unsay imong nasabtan sa katuyuan sa Dios. Kaya dinhi failure ang daghang mga Kristiyano nga walay kadasig sa pag-alagad sa Ginoo. Diha. Muna nga, usa sa importanteng butang nga gusto ni Lord, nga atog yung tutukan pag-ayo, nga makabatuntag kadasig. Mo ang Bible nag-ingon, ayaw gyud kakulang ni ini. Ayaw kakulang sa kadasig. Ayaw kakulang. Ayaw kulangi ang imong kadasig sa pag-alagad sa Dios. Kay lagi, kung makulangan ang atong kadasig, posible muuga ang atong espirituhanong kinabuhi. Nya mao ni ang kulang sa daghang kasimbahanan karon. Muna daghang Kristiyano sulod gawas lang sa building pero walay nahitabo sa iyang kinabuhi. Mao lang gihapon siya atong 1980 hangtod karon dugay na nangalagas Ginoo. Mao ra gihapon ang iyang gawi og kinabuhi. Ngano? Kulang siya sa kadasig sa pagdutdut diha sa Dios o sa mga butang nga Dios nun. Muna ang Bible, nagpahinumdum sa atuwa kanunay, nga dili ta magkulang sa kasibot o sa kadasig sa pag-alagad sa Dios. Now, ato ning hinumduman kanunay, a healthy and a strong believer is just a result of being passionate with God. Write it down. Isuwat na siya pag-ayo. A healthy and a strong believer is just a result of being passionate with God. Ang lig-on nga magtotoo, ang healthy nga magtotoo, produkto lang na siya sa dasig kaayo sa Ginoo. Muna pag walay kadasig, luyat ang pag-alagad. Are you following? That's why passion is the fuel. Ang passion, ang atong kasibot, ang atong kadasig, muna siya musugnod sa atong kasuod diha sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Now, usahay, kining mga butang sa kalibutan, kining mga material bitaw nga mga butang that many people are so passionate about may help us for a while. But for sustainable joy, for sustainable peace, for sustainable satisfaction, it comes from being passionately intimate with God. Mga material ng mga butang, usay malingaw taana, temporarily. Kay mahinagbo man atong panginhanglan sa atong mga pagpaningkamot, mahinagbo. Pero ang sustainable, ang kanabitang mapadayunon nga kalipay, mapadayunon nga kasibot, ang mapadayunon nga kalinaw, resulta na siya sa atong kasuod sa Dios. Ana na siya. Walay laing pagyan. Pwede ta maglingaw-lingaw sa mga butang sa kalibutan, pero ang mahatag ana temporaryo lang. Pero kung ang atong gipangita kadtong kalinaw, kalipay, kadagaya nga mapadayunon gayud, resulta na sa atong kasuod sa Dios. Hallelujah. Amen. That's why gipahinumduman ta sa Ginoo.
Be passionate. Magdasig yun ta. Wala man siguro mo pikpik sa imong abaga. Unya ingnon ka, pagdasig brad. Ikaw na lang pikpik sa imong abaga. Kayo sa kinabuhi, kung muhulat ta sa uban, nga pikpik sa ato para madasig ta, tingaling wala mo buhat anak para sa imuha. Ikaw na lang. When I started in the ministry, nagsugod ko ba nga walay gapikpik sa akong abaga. Wala gani naghatag na ko bisan piso. Unya nag-ingon, Pastor Ding, ayaw gyud undang ha sa pag-alagad sa Ginoo. Wala. When I started in the ministry, almost I am alone. Gabit-bit ko gitara, gasipit ko Bible, ako ra usa galakaw. Inon, batanon pa ko ato. Mga butang nga ako na lang gihanduraw ba, kay di na nako mahimo karon. Limitado na ang akong kusog, limitado na ang akong physical nga kinabuhi. Although tanaw na to sa gawas, murabag, okay ra siya kayo. Pero I have struggles deep inside of me. Kung mayroon ka nga naakay problema, I have as well. Naapod ko. Ingon ka naakay mga challenges, naapod ko. Mayroon ka nga naakay mga pagsulay, naapod ko. Mayroon ka nga naamo ko'y critic, pastor, naapod ko. Hangtod karon. And some of them are preaching the word of God. Gawali. Pero ang mapagwali, puno sa kapungot o kalagot. I don't think it's from the Holy Spirit of God. It's of the devil. Moro gina akong ikasultian na. Pag ang imong mga pagwali, hayag kaayo nga, resulta sa imong kapungot sa uban. For whatever reason, bisa pag-unsang rasuna. Kung ikaw alagad sa Diyos, gawali ka sa pulong sa Ginoo, you need to speak the word of God, not your emotions. Amen. Muna nga, tanaw ninyo sa gawas, murag, okay ra ko. Daghan pugkog mga challenges, oy. But I understand that every challenges are our avenue to apply the word that we understand from the Bible. Mura ba kung sa school examination siya, gina-exam ka, ang mahadlok sa exam, kadto ra mangwa na minaw. Kasige lang og punbok, silpon. Wa na minaw. So pag-abot sa exam, wa gina say answer. Yang kinabuhi, we need to understand this, nga si God nga mo'y nagtudlo sa atuwa, sa iyang mga pulong, mo examine sa atuwa, inig-abot sa panahon. Eksaminon ta niya, pinagi sa mga problema, circumstansya, kung mga pagsulay man, examination di ay na, kung ikaw ako nakasabot sa kabubuton sa Ginoo, i-apply na to ang pulong sa Diyos, correct ka, pasar ka, graduate ka. Pero kung di na to ma-apply ang Word of God during those challenges, balik-balik na siya sa tuwa. Bisan pagdugay na kang balik-balik aning bildinga, kanang problema mo, balik-balik yapon, hangtod pasaro na nimo. Amen. Kinsa na adiri niya, katulo ka na grade 1. Kaduha ka na grade 2. Anong balikon man? Wa man mapasa. Tama? Ang nakalami, kay si God is a God of chances. Are you listening? God is a God of chances. Kung failure man ta sa pag-apply nato sa Word of God during those circumstances, the second time around, kung mag-learn lang ta sa atong lesson, o niya i-apply nato pagsugod ang mga pulong sa Diyos, makapasar na ta. Angels in heaven will congratulate us, will clap their hands, telling us, good job. You are good and faithful servant of God. Amen? Hallelujah. Ikaduha nga factor, ikaduha nga importanteng butang nga atong gikinahanglan para mapalawom nato ang atong kasuod sa Ginoo is prayer. Pastor, basically kay na, yes. Ngutana ko, ga-pray na ba ka? Ga-pray mo ko, pastor, kanang tingkaon.
Kung kana lang ang imong prayer, unya 20 na kakatuig sa Ginoo, nya imong prayer, bisan kaon maglibog pa kaon sa akong pag-pray, problema kayo na. Because the Bible said that prayer is so powerful. Prayer is so powerful. Nga kung kita mahumol ani nga paagi, we will enjoy unlimited miracles that God will do upon our lives. Every day. Every day. Anong sabi ng Bible? Isaiah chapter 55, tanawang verse 6 sa New Living Translation. Isaiah 55 verse 6. Ingon siya, seek the Lord while you can find Him. Call on Him while He is near. Anong sabi? Ingon siya, seek the Lord while you can find Him. Call on Him while He is near. What is this telling us? This is telling us about prayer. Seeking the Lord and calling upon the Lord is a type of prayer. Okay? And prayer is the fuel of our intimacy. Kung ang kadasig, kalayo, sa intimacy, ang pag-ampo, mao'y gasolina sa imong kadasig. Aron ang kadasig nga mo'y kalayo sa atong kasuod sa Ginoo, magdilaab kanunay, kinahanglan siya og fuel, krudo o gasolina. Unya ang maggasolina sa atong kadasig, nga magkalayo siya pirmi, ang atong pag-ampo. So, why God, through the prophet Isaiah, commanded us to seek Him and call Him now. Now notice the word now. Ibalik na ko ng verse ko ya. Seek the Lord while you can find Him. Call on Him now. Now notice the word now. Nganong karon? Nganong karon ta mangita sa Ginoo ug mutawag sa Ginoo? Nganong karon? Kaingon pa niya, kay karon man God, we can still find Him. We can still, He is still near. Ano man God? Pero hindi ko kunaon na bahala ka. Na ay posible panahon mo abot ngang Diyos di na nato makaplagan. Na ay posibleng panahon mo abot ngang Diyos layo na. Nabisa kung saan na itong singgit, Ginoo. Wala na. Maunang, ang Bible nagpahinumdom, karon nato siya tawagon. Mintras ato pa siyang makaplagan. Mintras dool pa siya. Di pa siya inaanak kalayo. Kaya kung hulato na to ang panahon, nga layo na siya, di na siya kadungog sa atuwa. Pastor, sayop man ang imuha. Kaya Ginoo makadungog mo. Yes. But you know what? The lifestyle nga maana sa atuwa, kung kita wala nagakalayo sa pagdutdut sa iyaha, bisa na itong mga pag-ampo, pasipala na sa iyaha. At tanawa na God, Isaiah 59, tanawang 1 ug 2 sa New Living Translation. Isaiah 59. Ingon siya, listen. Minaw, importante. Listen. The Lord's arm is not too weak to save you. Kung naaman ka sa mga pagsulay, naka sa kalisdana, naka sa posibleng kanang aksidente o unsa man nga peligros kinabuhi, ang kamot sa Dios dili luyat para dili makaluwas sa imo. Buti pa sabot, ang kamot sa Dios gamhanan nga kaya niyang iiway ka sa unsa man nga kalisdanan. So muna ingon diri,
Listen, the Lord's arm is not too weak to save you, nor is His ear too deaf to hear you call. Ang kamot sa Diyos, kaya niya kabigon ka, layo sa mga kalisdanan. Ang iyang dalunggan, dili bungol, aron iya kang madunggan sa panahon sa atong pagsangpit sa iya. Pero ang verse 2, tanawang verse 2. It is your sins that have cut you off from God. Because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. So ang Ginoo makadungog sa pirmi, pero naay rason nga nung di siya kadungog. Kung kita makulangan sa atong kasuod sa iya. Oh, kay pag ang tao mo kung makulangan nagkasuod sa Ginoo, bisag unsa na iyang buhaton. Nakasagaran siya ang gusto buhaton, kanang dili gusto sa Diyos para sa iya. That's why God, through the prophet Isaiah, is reminding us this command to seek the Lord while we can find Him. Call upon Him while He is near. Hallelujah. That's why Jesus, when He was on earth, taught His disciple about prayer. Ginatudluan yun ni Jesus ang iyang disciple about prayer. How? By seeking and calling upon the Lord all the days of our lives so that our spirituality will survive. Because prayer is the fuel of our intimacy. Muna pag ang atong prayer o gasya, walay kusog ang atong kasuod sa Ginoo. Pag-uga ang prayer. That's why in this church, we cultivate our hearts in prayer. Atong ginalearn ang prayer. Because we people, we are not used to pray. Itang mga tao, dili taanad mag-pray. No. Dako kay tagsalig sa atong diskarte. Usay dako tagsalig sa atong abilidad. Kano sa ang tao mag-pray, kanang tanaw niya, wa na gyud siya mahimo. Diha pa siya maninodog ampo. Pero ulahi na. Kay naa naman, napaaka naman, naingkita naman, nagkalisod naman. Ang pag-ampo, this is not just a defensive weapon. It is also an offensive weapon. When we are used to pray, kung kita anad sa pag-ampo, ginakuralan nato ang atong kinabuhi, ginakuralan nato ang atong pamilya, layo sa disgrasya. Kung kita anad sa pag-ampo. Anak ka importante ang prayer. Kaya di lang siya dipinsa, o pinsa siya. The more you pray, the more Satan flee away. Unsa ka espeso imong pag-ampo, anak kalayo ang buhat sa kaaway. Amen. Hallelujah. That's why God wanted us to fuel our intimacy with prayer by seeking God while we can find Him and calling upon Him while He is still near so that our spirituality will survive. Now, nga nung gusto gyud ni Lord nga maanad ta sa pag-ampo. Because we people, we usually seek solutions to our life challenges in our own way, but not seeking and calling upon the Lord. Alam mo, mas dako og mahimo si Lord sa imong haba para sa imong sarili. Mas dako og mahimo si Lord para sa ato. Kung ikumpara sa pwede na itong mahimo para sa atong kaugalingon. Because we people have not loved ourselves more than God loves us so much.
Wala pa man nato yung nagpakamatay para sa love nato sa atong sarili. But Jesus did. When He hung on the cross, He died. He died for us. It is because Jesus loved us the more we love ourselves. Oh. Muna kung imong gihigugma imong kaugalingon, pagdasig sa pag-alagad sa Ginoo. Kung gihigugma nimo imong kaugalingon, pagkalayo sa pag-alagad sa Ginoo. Sugnuri ang imong relasyon sa Ginoo diha sa pag-ampo. Ayaw salig sa uban o sa unsa man nga mga butang sa kalibutan. Kay ang Diyos lang ang pwede natong masaligan. Sa tanang panahon, sa tanang higayon, sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi, si Lord lang ang pwede nato madtuan. Amen. Muna, para sa mga kaigsuunan nga hayahay imong kahimtang sa kinabuhi, ayaw og kumpiyansa nga mag-enjoy lang ka sa mga grasya sa Ginoo. Kay dili tanang panahon musidlak ang adlaw. Doon ay panahon nga ting-ulan. Amen? Doon ay panahon nga ting-init nga mangliki ang yuta. Nga wala na tay anihon. Kay na-shoot na nga atong ani, unya ato rang giwaldas ang atong naani. We need to learn to seek God sa panahon nga gipanalanginan ta sa Ginoo. Aron pag-abot sa panahon nga ting-ulan, nga wala na tay mahimo, kay lapok ang atong palibot, dili muundang ang grasya o pabor sa Ginoo. Kay daan tang gadutdot sa Dios sa panahon nga dagaya ang atong kahimtang sa kinabuhi. That's why we need to always prepare our hearts to the worst. Atong andamon kanunay, atong kasing-kasing sa mga dili maayo nga sitwasyon sa kinabuhi. Kay nani mangud siya, kung ang atong pangandoy lang sa kinabuhi, mag-enjoy lang ta, dili man na nato maangkon diri sa kalibutan hangtod sa hangtod. Si Jesus mismo nag-ingon siya, diri sa kalibutan daghan mog kalisdanan. Ang naingon niya. Kung naay kalisdanan, tama ra si Jesus. Iyan ang giingon daan sa atoa. Mao nay atong pangandaman. Kay ang mga tao manggod, kansang pangandoy ka ng happy-happy lang, lingaw-lingaw lang, pag-abot sa kalisdanan, dili na sila andam. Pag-abot anang mga panahona, daghan silang mamiss sa katuyuan sa Diyos. But we need to understand na sa atong pag-alagad sa Ginoo, dili tanan haruhay. Doon na yung mga hagit. Unya ang atong kalayo, nagakalayo nga kasuod sa Ginoo, o puno sa kusog nga pag-alagad sa Ginoo. Mooy mo manalipod ka nato. Nga dili ta tarugon sa bisan unsa mang sirkumstansya nga ginaalaw ni Lord sa atong kinabuhi. Pastor, ano bang mga problema, Pastor? Inaalaw ba na ni Lord? Yes. Yes. Kung na imong prayer, Lord, wala ko'y problemahon, Lord, wala'y pagsulay, dili gina siya mahitabo. Kay ining kinabuhi, whether we like it or not, naagyo yung mga pagsulay. Karon lang, samtang kapilo ang mga adlaw, na ami suod sa among pamilya. Some of you, nakaila kang Sister Linda Aclao. Ano? She is now suffering a very painful experience. Physically. Kung imong tanaw ng iyang kinabuhi, sa diyang kauban pa nato sa dinhi, ito naman siya ka-work, tabang sa tagom. Outreach nato dito. So, sa panahon nga niya pa siya dinhi, ang mga karaan diri makasaksita sa iyang kasibot, sa pag-ampo, sa iyang kadasig, sa pagpahat sa pulong sa Ginoo. Sister Bilin, di ba? Makita nato yung kadasig.
Usay makaingon ka ba, Ginoo? Parang, dili lang ba pwede, Lord? Nga katong iyang kasibot sa unang panahon, nga kusgan pa siya, imo na lang ibarato sa iya, unya isipti na lang nimo siya ni Lord sa iyang kahimtang karon, unya imo na lang siyang agakon, Ginoo, sa iyang kapaitan karon. Kaya ang karon si suffering. I mean, dili ko mo tanaw sa picture. Muhilak man ko. Kaya madrawing na ko unsa kalisod. Dili siya kasulti. Unsang kapaitan o sakit ngayang gibati sa iyang kalawasan. Karon, more than 2 months naman siya sa ICU. Human na operahan niyang ulo. Tungod atong aneurysm. Everyday nga gaabot, dugang na sa iyang suffering. Usay kami ni Mrs., kami ni Mambet, kay igsoon man na sila. Ano na lang kami, Lord? Kung wala namang kailaing plano para sa iya, pwede ba i-shorten na lang ang iyang mga kalisod? Kuhaan na lang na siya, Lord. Murugmuan na ba? Kami ang kasurindiron. Ano bitaw? So nakaingon ko ba nga, dili gid di ay garantiya nga bisan pag-aalagad ta sa Ginoo, exempted ta sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Dili di ay garantiya. And I remember, when I was reading the scripture, nakita na ko, even the 12 disciples, they all were killed. Ipangpatay sila. Disciples nahimo silang apostle. They turned the world upside down by spreading the gospel of salvation. Grabe ng ilang kalaki. Ang tibok kalibutan halos nabali sa ilang mga pagwali. Daghan ang mila sa Ginoo tungod sa ilang kinabuhi. And yet, pag-abot sa adlaw, nayuban sa ilang gigabas, itunga. Kulba kayo nga suffering. Ang uban gilansang sa krus, bali ang ulo to sa ubos. Ang uban giprito sa mantika. I mean, usay makaingon ta ba, Lord, dili ba pwede i-exempted na lang sila? Grabe yun ang ilang pag-alagad. Grabe ang ilang mga pagwali. Grabe ang ilang pagnimbasog. Ano kayo ko? Nga kung kining mga tuhanan nga dasig kaayo, dili gani exempted sa mga kalisdanan. Unsa pa katong dili dasig? Muna po na sunod akong pangutana. Sukon ang mga tao nga dasig kaayo, gigamit pag-ayo sa Ginoo sa panahon sa ilang younger years. Walay puas ang ilang pagtabang sa pagpalapad sa gingharian sa Dios. Nagsakit pagani karon. Unsa pa katong wala gyud nahimo sa buluhaton sa Dios. That's why we have this idea nga kung dunay usa ka butang nga atong pahugtan pag-ayo, kanang kasuod nato sa Ginoo, may na lang ba? Ngayon mo abot man itugot sa Lord nga nay mga bugat nga pagsulay sa unahan, ang iyang grasya ug kaluoy mag-agak kanatong tanan. Amen? That's why prayer is very important. Someone said, not to pray is a denial of God. Medyo bold ni siya pagkasulti ha. Kalimot ko sa author. Ingon niya, not to pray is a denial of God. It is a denial. Not to pray is a denial of His existence. Not to pray is a denial of His nature. Not to pray is a denial of His purpose towards mankind. Pag kita di ay dili mainampuon atong gidinay ang Diyos sa atong kinabuhi. Medyo strong kayo siya nga pagkasultigan. Kanya nagpadayon siya sa pag-ingon. Ingon niya, there is nothing in common between the Spirit of God and men who do not pray, because the Holy Spirit always dwells in the atmosphere of prayer. Kung na yung ingon sa iyang libro. Isa, walay panagkasinabot sa Espiritu Santo o sa tao nga wala nagaampo. Kay ang Espiritu Santo sa Diyos, kanunay nagalihok diha sa mga pag-ampo.
Think about that. Pag ang tao di ay wala ga pray, he denied the existence of God. Ya doon na usa ka preacher na dungog na ako, i-post siya, usa sa atong mga mentors, ingon siya, the most expression of the proudest man in the world is prayerlessness. Ingon niya. Ang pinaka-display sa usa ka tawo nga puno sa garbo kanang dili nagaampo. Anang ingon niya. That's why in the book of Romans, verse 26, tanawa ko ang New Living Translation, na ay mga pagdasig para natong tanan dinhi. Ingon niya, in the same way, verse 26, Romans chapter 8, verse 26. In LT na, no? Sige daw. And the Holy Spirit helps us in our weaknesses. Unsay weaknesses, gingon din sa Bible. The Holy Spirit help our weaknesses. Unsay weaknesses nato? Ingon niya, for example, we don't know what God wants us to pray for. Usa na sa atong weakness. Di takabaw, unsay gusto ipapray ni God. Kaya kasagaran sa atong prayer, Lord, akong panginahanglan, Lord, bugas, sudan. Moro man dihara kasagaran ang atong mga prayer. Ya pag naay provision, panay panalangin, hallelujah, gitagbo sa Dios ako panginahanglan. Dihara gyud kutob atong mga prayer. Kabalo ba mo nga mga provision is not something that we need to pray for. Kana bitang pag hinagbo sa atong panginahanglan, dili na siya kinahanglan para nako, dili siya kinahanglan ampuan. Kayo ng Bible, unahon lang nato siya, kiniidugang ra. Mateo 6, memorize ninyo ha, memorize nato. Kung sa inyo sa Matthew 6, ibalin sa kadali, sa 6:33, ibalin sa kadali. Ato lang balikan na nga verse. Kung sa inyo sa Bible, ingon ba siya, pray for your provision? Kung sa inyo niya, seek first the kingdom of God. He's talking about the church, simbalay, any work in the kingdom of God. Mao na ang buti pasabot. Seek first the work of God. And His righteousness. What does it mean? The lordship of the Lord Jesus Christ. When we surrender our life to God, we make Him Lord, siya mag-decide para sa ato, dili na kita. Mao na ang righteousness of God. Nga dili na ikaw ba? Kay kung kita magud ang tanawon sa Ginoo, di madawat ang atong pagkatarong. Dili madawat ang atong pagkamatarong. The only righteousness that God the Father accept is the righteousness of Jesus Christ. Kana ra? Dili ang atong katarong mo'y madawat sa Ginoo, but His righteousness. Muna ako pag nag-ingon ng Bible, pag itaw na itong iyang pagkamatarong, it means that we need to surrender our life to Him. Make Him the Lord of our lives. Siya na ang decision maker. Dili na ikaw. Dili na ako ang mag-decide. Siya na. Mabitaw nga kung ako lang mag-decide, lamig yun, pangusion ng ubang tao. Ako lang. Labi na ng libakira kay. Lamig yun, kusion. Pero kay dili man pwede atong desisyon matuman. Kung sa maingon ni Jesus, make allowance to each other's faults. Asa man nagisuhat? Colossians 3, verse 7. Make allowance to each other's fault. Maghatag tag allowance. Be understanding. Be forgiving. Diba? Ana may sa Bible. Diba gisugo ta ana? Nya unsay atong gihimo? Kasagaran atong gusto ang atong ginahimo. Nya ang question diha, ang lordship ni Jesus sa imong kinabuhi,
ug sa akong kinabuhi. When we do what we want to do, it simply means Jesus is not Lord. Jesus is Lord when we do what He wants us to do. Amen. Sa ingon sa Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be given. So ang requirement, kung nakay panginahanglan, ayaw mag-pray. Ayaw lang mag-pray. Pwede po ta mag-pray, pero ayaw lang mag-pray. Ayaw salig sa prayer para i-provide imong need. Pangita ang gingharian sa Diyos o ang iyang pagkamatarong. Kay kanang tanan, idugang ra. O pastor, ako nagkalisod yung kuron, pastor ba? Nagkalisod yung kuron, pastor. Kaliwakanan ang akong due date o Juna. Kung sa imon, pangitaa ang gingharian sa Diyos o kanya pagkamatarong, kaya nga tanang butang, masolusyonan ra si Juna o si Judith, masolusyonan ra. Kay dugangan ra ka sa Ginoo anang tanan. Prior ana nga text, ingon siya, tanawag ko ninyo mga langgam, wala man na sila farm. Pero, humay ilang kinaon. Kanang ginabulad bitaw sa karsada, wala pagigaling, mo ni kinaon sa mga langgam, humay. O kita ko dito tindahan dool sa karwasan, ni Miyoy, humay nga ginaling na ang kinaon sa mga langgam. Wala sila farm. Dito sa display mga baligyang bugas, dito katuhik ang langgam, hayahayan ni mga langgam ay. Wala sila farm pero buhi kay sila. Mga bulak. Ingon ang Bible, bisan siya ring Solomon, sayang adunahan, wala ganing siya makapamisti, kulbaan mata ng pagka-word. Wala siya makasinina o kanang pareha kaanyag sa usa sa mga bulak. Yang mga bulak, malaos ra. Mga sagbot, walay usa nato nagbisbis ana, nag-amuma ana, nag-abuno anang sagbot, pero healthy kay sila. Mas healthy kay sa atong banda. Tama ba? Mga sagbot nato mas healthy kay sa atong mga bugombilya. Wala man ta nagbisbisan nila. Kay nga no, giatiman sila sa Dios. Unya pangutanan ni Lord ingon siya, unsa pa ka? Mas labaw pa ka kaysa sinina. Mas labaw pa ka sa pagkaon. Mas importante ka sa kuha, ingon ni Lord. Kung giatiman ako ng mga sagbot, kung giatiman ako ng mga langgam, ikaw pa ka? Kaya lang ang problema, lain manggod atong gipangita. Lain atong gipangita. Dili gingharian sa Ginoo. Dili ang iyang katarong. Ano siyang problema? Pero, kung naatong unahon siya, yung gingharian, yung pagkamatarong, tanan idugang ra. Ibalik sa verse 26, kuya, sa Romans chapter 8. Ingan niya din ho. In the same way, the Spirit helps us in our weaknesses. We do not know what we ought to pray for. But the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. Muna siyang ministry sa Spirit. When we begin to pray, the Holy Spirit will help us express our need to God. Hallelujah. Yang verse 27 nagingon, and He who searches the hearts of men knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercede for God's people in accordance to the will of God. So ang papel sa Holy Spirit is to help us what to pray for. Tabangan ta sa Holy Spirit, unsay iampo nato nga yes kanunay si God. Ana, this is telling us, ini nga mga scripture, that as we strive to overcome every challenges in life and come to God in prayer now, the Holy Spirit translates our prayers into asking God the exact things we need that will effectively help us
the best. Muna siya buti pasabot. Ani nga scripture. Nga kanang sa atong grabe pag-struggle, atubang ani mga pagsulay sa kinabuhi, unya gaduol ta sa Ginoo karon diha sa mga pag-ampo. Ang papel sa Espiritu Santo, He will translate, He will magnify, He will transform our prayers into asking God the exact things we need that will help us best. Kay daghan man gud sa ato mga prayer nga dili makatabang sa ato for the best. Now, dili ni siya kay nindot nga idea, pero there are prayers that we are asking for God. Nga wa ta kabalo, pag abot sa unahan, it will destroy us. I don't know kung sa itong ginapang pray, pero pag dili galihok ang Espiritu Santo sa atong mga pag-ampo, niya di matakabalo mag-ampo, ingon ng verse 26. Pero kung ang Espiritu Santo mamuhat sa atong mga pag-ampo, siya ang mupahaom sa atong mga pag-ampo. Aron ang atong mga pagtawag sa Ginoo, muhaom ngadto sa mga butang nga ato yung gikinahanglan nga makatabang nato for the best. Una nga, daghan ta gina-pray, dili for our best, for our worst. Kayo ban, mag-pray ko, Lord, nga ma-comply na ko ni requirements, mo-abroad ko. Nya pag-abroad, nawala sa Ginoo. Bantay mo? Kabantay mo? Nawala sa Ginoo. Naka-abroad man, pero nagamit ba sa Ginoo? Wala. Pero gi-pray nito niya, pastor. Yes, gi-pray niya. Pero gi-translate ba sa Holy Spirit nga mao ang kinahanglan niyang pangayoon sa Ginoo? Kaya say daghan tungod sa atong panginahanglan, usay ang atong una-una ang Amerika makatabang sa ato. Listen. Bisan asa ka mapuyo, bisan nara ka sa Grido, nara ka sa San Francisco, nara ka sa Salvacion, bisan naara ka din sa Visayas, katultol ang Ginoo sa imuha. Kabalo siya unsay best nga para sa imuha. Muna nga kung sugnuran nato ang atong kadasig sa pag-ampo, pinagi sa pag-ampo, ang Espiritu Santo mutabang ka nato para siya mismo ang mo-transform sa atong mga prayers. Para ang atong hangyoon sa God the Father, ang eksaktong mga butang nga musibo sa atong panginahanglan. Amen? Hallelujah! That's why, praying Christians, listen to this, praying Christians are the people whom the Holy Spirit moves and deepens their intimacy with God. Kana mga Kristiyano nga mainampuon, kana sila ang ginapalawom sa Espiritu Santo sa ilang relasyon sa Ginoo. Kanang mainampuon. Pastor, unsa ano pag-ila sa mga taong mainampuon? Of course, gaanhi panahon na itawag sa mga pag-ampo. Ana, busy mo ko, pastor. Mao lagi nang busy lagi ka. Kay dili mao ang imong gipangita. Dili ang intimacy. Hello? Pero para sa mga tao nga minampuon, si God ang importante sa ilaha. Labaw sa tanang butang. Ngutang natay kanta, labaw sa tanang butang, gikinahanglan ka, ikaw ra Ginoo, ang presensya mo. Karaan na ba ng katadi? Na mo ko memorize. Para sa may nampuon nga Kristiyano, ang iyang relasyon sa Ginoo ang una para sa iya. Amen. Si John Bieber sa iyang libro, kapit ako mo man ha, marili na to mas dugang ang next nga lesson. Si John Bieber nag-ingon siya, there are two major groups of people
who are seekers and callers of God inside the church. Ingon siyang libro. Duha ka klase ang tao nga nagaduol sa Ginoo. Duha ka klase ang tao nga nagatawag sa Ginoo. Ang unang klase, those people who seek God for what He can do. Number 2, are those people who seek God for who He is. They worship Him, they honor Him in everything they do. Duha ka klase ang mga tao nga gaduol sa Ginoo. Una, katong mga tao nga gaduol sa Ginoo tungod sa iyang pangandoy nga naay buhaton ang Ginoo para sa iya. Ang tawag sa Bible ana multitudes. When Jesus was here on earth, multitudes follow Him. For what reason? For miracles. And ay mga Christian kasunod-sunod sa Ginoo para lang milagruhan. Pag di milagruhan, adi na ko sige balik-balik ang PCCC, o may milagro. Kaya wala na siya milagruhi. Kaya ngayang tuyo sa Ginoo ano ni duol siya, kung unsay mahimo sa Ginoo para sa iya. No. Kabulo ba mo, when we call upon God, dili na ta maghuwat unsay pwede buhaton sa Ginoo sa tuwa. Kay kabalo siya unsay para sa imuha. Do you believe that? Si God kabalo siya unsay angay niyang buhaton para sa imo. Kabalo siya. Di na ta makatudlo sa Ginoo. Kabalo siya. Wa pa ta moabli sa atong baba na sayod na siyang daan sa atong panginahanglan. Mo di na to pwede tudluan ng Ginoo. Kabalo siya kung si para sa tuwa. Munang pag ang atong tuyo sa Ginoo para lang sa mga butang nga pwede niya buhaton sa tuwa. Ubos na nga level sa pagampo. Kaya ang pagampo nga taas-taas nga level, katong muadto ta sa Ginoo para lang simpahon siya. Pasidunggan siya. Unya kung ang Diyos mahimuot sa atong mga pagsimba, kung mahimuot siya sa atong mga pagdaig, kung mahimuot siya sa atong mga ginabuhat para sa iyang kahimayaan, di na nimo siya sultihan nga hinagbuhon ang atong panginahanglan. Automatic nang buhaton niya. Manaw si John Bieber, ingon siya, inani ang duha ka grupo sa mga tao nga nagduol sa Ginoo. Nya further, ingon niya, coming to God in prayer is more than just asking something, but seeking to be intimate with Him. Mana ingon ni John Bieber sa iyang lesson about prayer. Ipo niya, coming to God in prayer is not just about asking for something, but seeking God to be intimate with Him. Muna sa pag-ampo, kung pwede nato, lisuon gamay, ang mood, ang kinaiya ba sa atong pag-ampo? Atong ipaangat gamay, ang level sa atong pag-ampo. Kasadihag sa matag, karon ko niya nga mudul ta sa Ginoo, mudul ta. Dili na to bit-bit ang atong panginahanglan. Kaya nasayod ng Ginoo na, bit-bito na to ang atong pagsimbaw, pagdaig sa iya. Aron makalihok siya diha sa atong mga panginahanglan. Are you listening? Hallelujah. So I realize, aning book ni John Bieber, I realize that prayer is not just about asking God for our needs and desires, but it is also about aligning our hearts to the will of God. Mao din na siyang idea sa prayer. Ang pag-ampo di ay, dili lang na buhato nato, kay natay panginahanglan sa Ginoo. Kundi ginabuhat nato ang atong mga pag-ampo para ang atong kasing-kasing ma-align diha sa kabubuton sa Ginoo. Kay pag ang atong kasing-kasing manggod dili uyon sa kabubuton sa Dios, bisan pag 24 hours kang ka-pray, way may tabo. Pag ang heart dili align. Hello? Hello? Ang basihan manggod ni Lord, ang intimacy. So pag di ta suod sa Ginoo ang atong heart, hiwi atong heart, bisan pag 24 hours kang ka-pray, walay mahitabo. Kaya usa sa butang nga importante kaayo, gidiscuss si John Bieber, ang pag-ampo di lang pag-adto sa Ginoo para pangayoon nato atong gikinahanglan. Kundili paglinya sa atong kasing-kasing uyon
sa kabubuton sa Ginoo. Pastor, daghan kog prayer, wag yun matubag sa Ginoo. Ang pangutana, ana, dili tungod kasayop imong prayer. Ang imong kasing-kasing nalinya ba sa kabubuton sa Ginoo? Kay mo man na siya ang problema diha. Pag atong heart dili linya, di gyud makalihok ang Ginoo. That's why I begin to realize that prayer, we need to pray harder until we change. Amen? Amen? Now, listen to this. Ingon din niyo. Ingon siya, what is important to praying people is not the answers they receive as a result, but the growing intimacy they enjoy with God. Ang importanteng butang daw para sa mga tao nga nagaampo, para sa tao nga may nampuon, ang importante sa ilaha, dili ang pagdawat sa tubag sa ilang mga panginahanglan, resulta sa ilang pagampo, kundi lang ilang paglambo sa ilahang relasyon sa Ginoo. Mo ni ang pangutana sa imo sa kuha, galambo ba ang imong relasyon sa Ginoo? Galambo ba ang imong relasyon sa Ginoo? Now, before I close, ako na lang i-shoot ni siya. Two things happen when you pray. Duha ka butang mahitabo kung kita mag-ampo. Number one, prayer changes things. Ang pag-ampo, muusab sa mga sitwasyon. Philippians 4 verse 6, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. So kini nga part sa scripture, ginatudluan ta to come to God in times of need. So gitudluan ta ani. Usa ni sa idea, kay lagi ang pag-ampo man God, musab sa atong mga sitwasyon. Kung kita nag-ampo, ambot sa inyo kung nakasulay ba mo nga naghimo mo sa usa ka lakang, usa ka butang gihimo ninyo, pero wala mo nag-ampo, unsay nahitabo? Kasulay mo? Ako ra siguro nakasulay, ani ba? Nga na ako gibuhat, unya wa na ako gikonsulta sa Ginoo. Kabalo mo sa resulta? Palpak. Palpak gid siya. Hangtod karon, kasi ko sorry kay Lord, palpak ka gid Lord. Kaya naghimo kog lakang, nga wala na ako gikonsulta sa iyaha. Ambot sa inyo, kung nakasulay ba mo ani, nga sige mo himog paagi, pero wala ninyo giampo sa Ginoo. Pastor, mobalhin ko. Giampo na nimo na, awa na ampo-ampo. Kulba kay siya. Kulba kay na siya. Kay kasagaran gyud, pag di nato i-konsulta sa Ginoo nga atong mga lakang, kasagarang resulta na failure. Pero inyo basad na matikdan na sadyang ginapray ninyo, sadyang ginapray nato pag-ayo ang butang nga atong gipangandoy sa atong dughan, una nato gibuhat. Nakabantay ba mo unsay nahitabo? Kasagaran, success. Kaya bitaw mga butang atong ginabuhat. Diri natin mga activity ginabuhat, ginapray na to pag-ayo, ginapray na to pag-ayo. Unsa man yung atong request, balik-balik man. Kay gusto na to, isuk yun na to pag-ayo sa prayer. Ano bitaw? Unya pagkahuman sa activity, makaingon kita, ay salamat ni Lord. Salamat kayo, successful kayo ang event, success. Why? Because we pray. Amen. Paragod anang magbasa tag Bible. Example, nabasa tag Bible. There are times, I read the Bible, and I wonder what the Bible talks about. Na mga panahon gabasa kog Bible, niya nahibulong ko, sabi buti pasabot sa Ginoo ni. Kana bitong wala ko'y nasabtan sa akong gibasa. Ako ra ba nakasulay ana? Hangtod karon kita inana. Basa tag Bible wa tay nasabtan. Ako inana ko. Na mga panahon nga gabasa ko sa Bible, wa ko nasabtan, ga-wonder ko. And then I realize, wala ko nag-pray.
Diretso lang kong basa, ay wala di ako nag-pray, wala ako nakapangayo sa Ginoo, wisdom, spiritual understanding. Unya, strength to apply His word. Wala ko ka-pray, ana. Yung mo tuwi ko, maudi ay, gawa ko kasabot, kay wala ko nag-pray. Sa simple lang a prayer, asking God for spiritual understanding. Kabalo mo, akong ginapangayo, kanuna si Ginoo before I read the Bible, is to give me a spiritual understanding. Kaya bisa kung saan mo basa ang Bible, pag di mo pangayoon sa Ginoo ang wisdom o spiritual understanding, you will really never understand the Word of God. Oh. Muna nga na panahon, mahitabo na sa kuha, iko Ginoo, sorry kayo, kalimot kong pray. Tungod sa akong desire, makabasa kong 10 chapters a day. Yung human akong basa, ako nisabtan. So, sa simple nga prayer, kabalo mo siya netabo, power kayong gina-reveal ni Lord. How it happened? I have this series of understanding. Ano ito? Of course, dili lang Bible akong ginabasa, I read books as well. Yeah, most of these things, akong ginagaya, ginakuha na kong idea sa mga writers, sa mga books, mga Christian writers. Most of them are pastors, experienced pastors. Muna nga, kita na ko how the Lord changed things when I began to pray. Oh. And I suggest, before doing anything, we need to come to God, ask the Lord, Lord, tabagi mi Lord, ani among buhaton. Oh. Bisan gud pag-ani sa simbahan, paggikan mi sa balay, ginapray ko na mo, Lord, tabagi mi Lord, makabot mi sa simbahanan, na safety. Dool ko na siya kayo, pero ginapray pagid na mo na siya. It's very important. We do not know what will happen. Nata sa karsada, kita nagbantay, yung uban, nagbantay ba? Ang uban, wa. Pero kung nagpray ta, the Lord will cover us with His power. Hallelujah. Ikaduhang may tabo when we pray is prayer change people. Ang pag-ampo nilang muusab og butang. Muusab pod ang pag-ampo og tao. 1 Samuel chapter 6, di na nako mabasa tanan. 1 Samuel chapter 1 verse 6, kanang story bitaw ni Hana, kinumdum mo kang Hana. Asawa siya ni Elkanah. Duha man ang asawa ni Hana. Ang isa si Penina. Ayaw mong sundog ha. Duha ang asawa ni Elkanah. Si Penina o si Hana. Si Penina daghang anak. Si Hana wa. Ayon ang Bible, baog siya, di siya kaanak. Kanya idara na po siya, samot nang di siya kaanak. So every day, kung natong basahon ng scripture, si Penina, gasigikan siya kang Hana. Kay sa Bible mangod nga times, sa ilang panahon sa una, pag wa kay anak, it means you are cursed. Anak sa karaan. Oh, pag wa kay anak, tinunglo ka. Munang si Hana, she is crying every day. Halos di niya magwanta ang kansaw ni Penina sa yaha. Halos di niya magwanta ang kutsya bitaw sa yaha. Grabe ba? Deep inside, emotionally, si Hana, mura gina-torture siya kada adlaw. Having no son. Mabitaw one day, niabot siya sa temple, nag-pray siya. Even the priest Eli, ang high priest nga si Eli, nagtanaw saya ba, saan ni Bayhana, oy, kabugot-but man, o, yung waiting og yung bugot-but, sayo ha, paano nahubog, oy. Nabantay mo, kani-kani story ba? Pakitalan nyo niya, ano ang story? So, ingon din si Eli nga, kung sa man ka, sayo pa man kay ka nahubog. Isya, my Lord, isya, pastor, kung sa tao pa na pastor, wala ko nahubog, oy, sayo pa ron, wapay alas 9, ayaw yung na pastor, nahubog na ko, laom lang yun kayo, ang kapaitan nga kong gibati, hangyo ko sa Ginoo nga tagaan ko niyag anak. Unsay kuman ni Eli, go in peace, the Lord will grant your request. Kabalo mo, kanidi ang Eli bitaw sa atong kinabuhi, importante di ay, kanang mga leaders nato ba, nga naisulti bitaw sa tuwa, pag ato di paminahon, grasyahan ta sa Ginoo. Kay to make the long story short, gitubag ang pagampo ni Hana. Naminaw man siya leader.
Pero di ta ka maumamina og leader, problema ta sa unahan. Hello? Unsay nahitabo sa kinabuhi ni Hannah? She come to God every day, crying to God, lifting up her feelings of despair, loneliness, pain. Taas ang istorya din pero ang resulta, verse 20, that in due time, Hannah gave birth to a son. She named him Samuel. For she said, I asked the Lord for him. Mura na meaning sa Samuel. Pinangayo ko ni sa Ginoo. Yes, Hannah's prayer was granted. But what is more important that happened to Hannah? She was changed. Oh, nausab si Hannah. She had now peace of mind. She is no longer hunted. She is no longer insulted. She is no longer irritated. She has no longer had a feeling of inferiority. She had now the will and the courage to move on and live happily ever after. What I want to tell you is that prayer has the power not only to change our situation, but to change us as well. Na yung mga pag-ampo na to, nga bisag unsaw na tog ampo, dili mausab ang atong sitwasyon. Kaya ang gusto sa Ginoo nga usbon, ang imong heart. Think about that. Mao day pastor no, daghan ko gina-pray, wa mo gyud mahitabo because God wants to change you before changing your situation. Kay pag di ta mausab, ang atong sitwasyon magpabilin. Pero kung mausab ko, ang atong sitwasyon mausab. Paminaw pag-ayo ani. That's why sometimes, even how insistent, even how persistent, even how insistent we are asking God to change our circumstances, our prayer does not change things around us because God chooses to change our hearts. Mao nang, bisa kung saan itong ampo, mausab itong sitwasyon, mao lang gyapon. Kaya ang gusto ni Lord nga mausab, ikaw. Hallelujah. Kaya, when we pray, listen, when we pray until you change. Kaya yun, unsa yung sa Bible, the effective prayer of a righteous man. Unsa yung righteous? It is a man who make Jesus the Lord. Unsa yung sa Bible? The effective prayer of a man whose Lord is Jesus is effective. Epektibo ang pag-ampo sa tao kansang Ginoo si Jesucristo. So prayer. Unsang prayer? It fuels our intimacy with God. Amen. Unsa tong una na itong isgutan? Passion. We need to be passionate. Why? Because passion is the fire of our intimacy. Pag wala ang kadasig, uga ang atong relasyon sa Ginoo. Pero ang pag-ampo, maoy sugnod. Siya ang sugnod para ang atong kadasig dili maluya. Amen. Yang katapusang point, next na pod, makabalik ko diri sa atong pulpit. Pero usa sa butang nga atong i-pray karong adlaw, before we close in a word of prayer, is to ask the Lord to help us in our prayer life. If there is one thing that we need to develop upon our lives every day, is to learn how to pray. Okay? So kung niya ka dinhi, inyo ka, Lord, convicted kay ko anang ginasulti ni mo, Lord ba, karon sa imong mga pulong, nga importante dahi kayo ang pag-ampo, kay ang pag-ampo dahi, mao na siya ang sugnod,
nga masuod ko sa imo. Lord, pwede ba tabangan ko nimo, Lord, makakatkon ko mag-pray? If you're that person, kung kana imong gikinahanglan, stand up kay I will be praying for you.